I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear, 'cause Jesus walks beside me. For I'm sheltered
sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise, they don't worry me. Soon I shall hear the call from heaven's portals. Come home, my child, is the last mile you have trod. I'll fall asleep and wake up in God's new heaven. For I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me. For I'm sheltered in the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me. For I'm sheltered in the arms of God. Yes, I'm sheltered in the arms of God. Amen. Good morning po sa ating lahat. Sir, good morning. At dyan po sa ating Google Meet. Dyan po sa ang ating mahal pastor, sir. Good morning. At yan kay Ma'am Geraldine. Ma'am, good morning po. At yan. Yan. Di kita nakikita, Dumark. Sir. Magkatabi kami sa Edgar, sir. Si Edgar lang nakikita ko eh. Parang ayaw kang pakita ni Invisible. Mark. Invisible. Nag-invisible. Ayan. Ayan, good morning po. At ganun din po dyan sa sa ating FB Live. Batiin lang po natin yung nandyan po sa FB Live. At yan, good morning Sir Ariel. Good morning po. At kay Ma'am Myra Salazon. Kay Glyza K. Jaramillo. Kay Ma'am Raquel. Then kay Ma'am Emilia, ma'am, good morning. At kay Ma'am Nilda Bore, good morning, ma'am. At kay Ma'am Joyce, kay Ma'am Heidi Sanit, ma'am, good morning po. At Sir Gilbert Hofer, good morning, sir. At Sir Jonas, sir, good morning po. At kay Sir Edgar, sir, good morning. At Philip, good morning, Philip. At si Ma'am Rulin, yan, good morning, ma'am. At sila Ma'am Vicky po dyan sa village, good morning po. At ganoon din sa bawat isa sa atin, magandang umaga po sa ating lahat.
Okay, napakagandang at napakalamig na umaga ngayon, ngayon sa bawat sa atin. At I hope na tayo po ay gising na gising. Ibig sabihin, yung hindi natutulog. Para ma-enjoy po natin yung pakikinig po natin ng salita ng Diyos. At huwag nating imimiss ang bawat bahagi. Dahil napakalaga po, lalong-lalo na sa atin bilang isang anak ng Diyos, bilang isang magkakapatiran. Good morning po sa lahat, maging sa aking mga grupo. Gising-gising na dyan. At Dito sa village, sama-sama tayo. Kami pa lang Kami pa lang gising nila Brad Acerto Buti nga, nandito si Clyde. Kung wala dito, tulog din to Okay, good morning sir. Ayan. Wala pa yung mga kapitbahay dito. Humihilik pa sila. Sige na, simulan mo na. Simulan nyo na. Para tayo. Sige po, good morning. May kape dito Siyensya na lang kayo. Sige po, magandang umaga po sa ating muli. At tayo po itutuloy po sa ating pag-uusapan. At patayin muna natin si Sister Emilia. Kumusta ka dyan, Sister Emilia? Yan. Okay naman po. Pagod ka, talagang Okay naman po. Buhay pa. Anong oras na dyan sa inyo, sa Saudi? 12 po nung midnight. 12 midnight. Pambira. Diyan na Geraldine. Kumusta ka dyan? 5 o'clock na ng hapon po. 5 o'clock ng hapon. Baliktad. Yan. Sila, mami mo, nasa work pa? O nandyan sila? Daddy mo? Okay naman po. Magtrabaho po mamaya. Parang magtrabaho yata mamaya. I'm not sure. Sige. Amen. Okay, sige. Tuloy na tayo para si Brad David kasama din natin. Yan. Dito lang, hindi makapunta dito Si Brad David. Nagja-jogging pa si Brad David kaya hindi makapunta. Sige, simulan na. Sige po, magandang umaga. Nandito na si Sister Myra Yan, good morning din po kay Sir Percival Lagadan at kay Ma'am Agapita. Ay, punta na po kayo diyan sa ay Pastor. Sige po, tuloy-tuloy po muli tayo sa ating usapin. Ang ating pinag-usapan is to commit to attend church services at napakaganda po. Yun nga kahapon sa mga mothers ay maganda yung napag-usapan po nila, yung behavior pagdating sa simbahan. At napakaganda po talaga na pag nasa simbahan tayo ay always talagang dapat attentive tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ito ang puhunan natin para tayo ay lumago sa ating paglilingkod natin sa Panginoon. At ngayon po ay gusto ko lang basahin yung isang verse po dito. Gusto ko lang kunin yung word na attend, no? Sapagkat natin pinag-usapan, commit to attend church services. Kaya napakahalaga yung word na attend po dito. Kaya gusto ko lang basahin dito sa Proverbs chapter 4 verse 1. Sabi po ng Bible, "Hear ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding." Ayan, napakaliwanag po yan na sinabi dito ni King Solomon in the book of Proverbs. Hear ye children, ay napakaganda po talaga yung sinabi niya dito, the word hear. So, kahit saan man po tayo ay pumunta o anuman po ang ginagawa natin sa araw-araw ay kailangan nating matuto, no? Kailangan natin na matuto kung ano dapat ang ating gagawin. Lalo na yung pinag-uusapan natin ay paano tayo magkaroon ng commitment to attend church services. Dahil sa atin po ay yun ang pinag-usapan natin kasi marami pa talaga na hindi natutong
umattend, no, ng consistent sa ating pananambahan. Kaya yun ang ating pinag-aaralan. Kaya ang gusto kong sabihin ngayong umaga is the behavior to attend the church services. So, kailangan natin ng tinatawag na behavior, no, to attend. So, pag sinabi natin attend, kung tatagalogin natin ay pagdalo, 'di ba? Pagdalo sa pananambahan to worship the Lord. So, napakahalaga po 'yun. Pag sinabi mo attend is to be present, no? To be present, not to be absent. No, ganun din sa pananambahan, no? Huwag tayong pa-absent. Huwag tayong pa-late sa gawain ng Panginoon. Dapat tayo always present lagi sa gawain ng Panginoon. Dapat lagi pangunahin lagi ang ating pagpunta sa simbahan. No, at hindi lang po 'yan, attend is to pay attention. No? Pag ibig sabihin, yung behavior natin pagdating sa simbahan, ay kailangan natin mag-pay attention. No, kailangan kasi sabi ko nga ang paglago ay hindi lang basta ikaw ay attend ka lang ng attend sa simbahan. Ang paglago kasi kailangan mong makinig, no? Kailangan mong mag-pay attention. No, tama yung sinabi ng mga nanay kahapon, no? Hindi lang mga bata yung dapat sawayin natin. Mga matatanda rin, maraming nagpapasaway eh. Habang nasa service ay nag-usap-usap. 'Di ba? So, anong matutunan mo? Napakaliwanag dito sa sinabi ng Biblia. 'Di ba? Na sinasabi ko nga kanina, Proverbs chapter 4:1, "Hear, ye children, the instruction of a father." Diba? Kung ikaw nasa simbahan, kung hindi ka naka-focus, hindi ka naka-pay attention, ang focus mo ay yung sa katabi mo, usap kayo ng usap hanggang matapos ang service, ano yung mapapakinggan mo? Diba? Ano yung matutunan mo? Ano yung mai-apply mo sa iyong buhay? Kaya ang paglago natin bilang isang Kristiyano ay through hearing the God's Word. No? Mula dun sa ating napapakinggan. Kaya, pag sinabi mo kasing ikaw ay dadalo sa isang okasyon o pananambahan, tayo naman, pag may mga okasyon, lalo na kasalan, grabing prepared natin dyan, grabing paghahanda natin. At hindi pa tayo late. Di ba? Grabe pang preparation, maaga pa, prepared na. Pero yung trato natin, sa pag-attend natin sa simbahan, which is ito ang pinaka dapat bigyan natin ng pansin sa ating buhay, no? Walang iba kundi ang ating pag-attend sa simbahan. Kaya nga commit kailangan talaga sasadyain mo, no? Sa ibang bagay nga ang dali nating makagawa ng paraan para tayo ay hindi malate. Pero pagdating sa simbahan, doon talaga tayo mahina. Kaya to commit, attend church services, kailangan mong mag-pay attention, no? Kailangan mong mag-focus sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. Gusto ko lang basahin dito in Proverbs chapter 4 verse 20. Anong sabi ng Bible? "My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings." No? Ibig sabihin ng pay attention. My son, attend to my words. So, ibig sabihin, bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, kailangan mong mag-pay attention. Inulit pa dito sa Proverbs chapter 5 verse 1. Sabi ng Bible, "My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding." In chapter 7, in verse 24, the book of Proverbs, hearken unto me now, therefore, O you children, and attend to the words of my mouth. Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na
sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, kailangan mo mag-pay attention. Nandun yung focus mo. Kasi ang hirap talaga eh. Pag hindi ka talaga nakafocus sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, wala ka talagang matutunan. Tatagal ka lang sa simbahan, pero yung paglago mo, hindi makikita sa buhay mo. Kasi nga, hindi ka nakapay attention sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. Kasi pag makikita natin ang isang tao na lumalago, nakikinig yan. Hindi lang niya napapakinggan, sinusunod niya yung naririnig niya. No? Hindi lang niya sinusunod, ina-apply pa niya sa kanyang buhay. No? Yun ang maganda na makita sa atin. No? The way tayo na ay uma-attend sa simbahan dito, nakikinig tayo ng Word of God sa simbahan, kailangan talaga pay attention. No? Kaya yun ang tinuturo sa atin dito. Kaya yung testimony nga kahapon ni Ma'am Sanit, bless ako dun kahapon kasi nung nakalipat sa dating simbahan nila ay talagang walang rules, di ba? Akit-akit lang yung apo niya. Tapos nung napunta sila sa simbahan natin at dito nila nakita, no? Natuto na umayos yung kanyang apo. At yun nga, dapat sa atin ay makita natin sa buhay natin na tayo ay matutong sumunod, no? Kung ano mang rules ng simbahan ay dapat sundin. Huwag nating baliin. Kasi nakakalungkot ng isipin na marami ng rules dito na talagang hindi na, nababali na eh. No, hindi na natin nasusunod. Kaya ibalik natin kung ano yung mga nauna dito na mga miyembro, kung ano yung ginagawa nila noon, yun ang dapat mapagpatuloy natin. No, kung sila ay prayerful noon, dapat ngayon maging prayerful tayo. No? Lalo na ngayon na marami tayong commitment sa ating simbahan. So, yun ang ipanalangin natin. At higit sa lahat, panalangin natin yung ating mga sarili na tayo ay sa bawat pakikinig ng salita ng Diyos ay kailangan nandun yung ating pagiging attentive sa pakikinig ng Word of God. Pay attention. Sa school nga sinisigaw pa yung attention lalo na kaya sa salita ng Diyos na ito ay kailangan ng ating pamilya, kailangan ng bawat isa po sa atin. Kaya sa simbahan, matuto tayong mag-pay attention in hearing God's Word. Bakit? Dahil ito ay utos mula sa Panginoon. Kaya matuto tayong sumunod, makinig, at i-apply natin yung ating mga naririnig dito sa ating simbahan. So, yun lang po ang ibabahagi ko ngayong bagas. Maraming salamat po. Amen, amen. Alright, totoo yun. Kaya napakahalaga talaga yung pag pumunta tayo ng simbahan, pinaghahandaan yan. Sabado pa lang ng gabi, kaya nga meron tayong discipleship service hindi nauunawaan ng karamihan. Gabi pa lamang, Sabado pa lamang, in fact, preparation is, it must be the whole week. It must be the whole week. Sabi nga natin preparation, success is in the preparation. Amen. No preparation, no success. Tandaan nyo yan. Yung kasal nga, pinaghandaan Ang problema, pagkatapos ng kasalan, hindi na umaten. Yan ang problema. Kaya, yan ang hindi nila nakikita. Yan ang nakakalungkot doon. Pagkatapos ng kasal, pagkatapos ikinasal, ayun, hindi na umaaten. Maraming ganyan sa atin. Sige. Yun ang decision nila Ibig sabihin, hindi talaga nila nauunawaan kung ano ang pangunahin, ano ang priority sa kanilang buhay. Isipin nyo to. Ano sabi ng Biblia? Seek ye first the kingdom of God. Kaya tignan nyo, the whole week, we have 7 days a week. We have 7 days a week. Pero ano sabi ng Biblia? The first day, it must be given to the Lord. It must be yung first day. Tignan nyo, what is the first day of the week? Sunday. Why Sunday? Ang
ang sinimulan ng Panginoon na pagtitipon. Because that's the day when the Lord Jesus Christ was resurrected as our Lord and Savior. Para ipakita natin na huwag natin kakalimutan na ang linggo ay yan yung araw na si Kristo ay nabuhay na maguli. Ibig sabihin, ang Diyos natin hindi patay, kundi buhay. Yan. Ang problema, marami mga nagsasabing Kristiyano, huwag na tayo lumayo, dito na lang sa ating simbahan. Marami nagsasabing, maraming mga members, buhay ang Diyos, naniniwala sila na ang Diyos ay buhay, pero yung paglilingkod nila, patay. Yun ang malungkot doon. Right. Kaya, nakakalungkot, hindi pa inililibing, dapat ang ilibing yung mga yung mga miyembro na hindi mukhang patay na dito na nga lang sa village, dinala mo na yung Bible study dito, dinala mo na yung devotion dito, ayaw pang pumunta. Anong klase naman yan? Alam mo, sabi ng Panginoon, tinan niya ito. Dito. Ano sabi ng Panginoon? Ibinigay na niya yung kanyang bugtong na anak para sa lahat. Ngayon, ayaw pang tangkilikin ng tao. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ano pa bang ihahain ko sa inyo? Naihain ko na sa inyo, ko sa inyo lahat. O wala na ako maihain. Di ba? Yeah. In-offer na ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak. Ano pa bang i-offer ng Diyos para sa atin? Ayaw pa natin tangkilikin. Pagkatapos lang nagsabing tanggapin si Kristo, pero wala nang paglilingkod. Di ba? Si Kristo hindi. Ibinigay niya yung kanyang sarili hanggang sa krus ng Kalbaryo, pero naglingkod pa ang Diyos para sa atin. Hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. In fact, hanggang ngayon, where is the Lord Jesus Christ now? Jesus Christ is now sitting on the right hand of God. Anong trabaho ng Panginoon? He is also our intercessor. Advocate. Kumikilos pa rin ang Panginoon para sa atin. Anong ginagawa ng Panginoon? He's preparing a mansion for us. Anong gagawin ng Panginoon? Isang araw, susunduin tayo. Inimit tayo in the clouds. Di ba? Nakakalungkot Sabi nga ng Panginoon, I come quickly. So the Lord Jesus Christ is so excited to come again. Di ba? Bakit? Kasi pag-meet natin in the air, dadalhin tayo sa langit, pagkatapos sa langit, pagdating natin sa langit, anong activities natin doon? It's rewarding time. Amen. It's crowning day. Anong iko-corona sa'yo? Anong re-reward sa'yo? Hindi ka naman naglingkod. Di ba? Kaya dapat maisip nyo to, mga kapatid. Maisip nyo to. Sa lahat ng mga nakikinig ngayong umaga, ano ang i-reward sa'yo ng Panginoon? Kasi that's the next activities in heaven. Pagkatapos natin dito, pagkatapos yung paglilingkod ng lahat na binigyan ng Diyos sa atin na pagkakataon, na chance. Pero hindi natin ginugol yung pagkakataon na yan to serve Him. Then what next after grace period? Sige nga, ito yung tinatawag na grace period. Amen. Binibigyan tayo ng grasya ng Diyos to serve Him. Pero hindi naglilingkod yung iba, nagiinuman sila ng alak. Nagbibisyo. Nagliliwalim sa mundo. Binibigyan ng pagkakataon to encourage everyone to have a commitment. Pero matigas, walang commitment. So, anong nangyayari? What next after this, whether we like it or not? Rewarding day. Pagdating natin sa langit, magkakaroon ng rewarding, awarding, crowning day. Sino yung mga bibigyan ng Diyos ng rewards? Yung mga naglingkod na tapat sa Kanya. Amen. Then after rewarding,
what will happen pagkatapos ng rewarding o crowning day? Yan na yung tinatawag na marriage supper of the Lamb. Sino pakakasalan ng Panginoon? Pwede yung mga faithful. Okay, kung hindi ka faithful, paano ka pakakasalan? Diba? Parang binata din. O, parang Sister Geraldine. O, kung magpapakasal ito, siyempre yung faithful. Hindi ka magpapakasal ng isang lalaki na 10 ang nakareserba para sa kanya. Hindi po pwede yun. Tanda mo yun, Sister Geraldine, ha? Pag magpapakasal ka sa isang gwapong lalaki, ibig ko sabihin pag gwapo, hindi yung physical maayos lang. Hindi yung physical may pleasing personality lamang, kundi yung spiritual na lalaki. Yung soul winner, yung nagmamahal sa Panginoon para mamahalin ka rin balang araw. Hindi ka magpapakasal sa lalaking patutot. Ganon din tayo. Hindi tayo pakakasalan ng Panginoon kung patutot tayo. Di ba? Kung sino-sino, wala kami lang commitment. Mamaya, nasa mundo ka na naman. Di ba? Magpapakasal ka ba? Tingnan nyo, before the wedding, what comes first? Commitment. Di ba? Dapat committed kayo sa isa't isa. Nagkasundo kayo na hanggang kamatayan, magsasama kayo, kasama ang Panginoon. Ang problema ngayon, yung iba, bagong kasal pa lamang, wala na. Layas na. Wala na silang pakialam sa Diyos. Nakakatakot yung ganyan. Para silang mauubusan ng pera. Di baling walang Diyos basta may pera sila. That's the worst. Sasabihin ko sa inyo, that's the worst life. Sasabihin ko sa inyo, marinig nyo lang yung patutunong pinuntahan ko kagabi, pinuntahan namin nila Kelvin. Ay matindi itong kapatiran na ito. Alam mo, sabi niya, banggitin ko lang, sabi niya, Pastor, sa lahat ng kasamahan ko na pumunta ng Saudi, ito nanay ito. Dami namin, sabi niya. Pero sa biyaya ng Panginoon, ako lang ang buo ng ang pamilya. Lahat sila nasira, sabi niya. Ako lang ang may buong pamilya hanggang ngayon. Bakit? Ayun, dahilan sa pera, nasilaw. Nasilaw sa pera. Kaya, sige lang. Sa mga matitigas ang ulo, ayaw ninyong mag-commit sa Panginoon, pero committed kayo sa pera nyo, sige. Yan ang pinili nyo eh. Pagbibigyan talaga kayo ng pera. Sige, Brother. Okay, so even po, I hope na tayo po ay patuloy na nakikinig dahil napakalaga po yung ating tinatalakay. Salamat sa mga instruction mula kay Sir Domar, kay Pastor. Ay huwag nating imimiss palagi. Lalo lang ganitong devotion po natin ay napakalaga po. Okay, so tuloy-tuloy na tayo at wala nang ibang pinag-usapan kundi ito yung, sabi nga ng ating pastor, ito yung tema natin for the whole month. Para lalong maunawaan natin ang pag-attend sa simbahan ay napakahalaga. Commit to attend church services. At ito yung dapat maipamulat po natin sa bawat isa. Lalo sa mga young people, sa mga maliliit pa, o kaya sa mga kids. Ay yan yung huwag nating imimiss dahil napakahalaga yan. Okay, so sa ating pagpatuloy ay meron lang akong ibabahagi sa bawat isa na napakahalaga sa buhay po natin. Sa ating tema, dito sa Hebrews 9, chapter 10, verse 24 and 25. Ulitin natin dahil maganda, sabi nga yung paulit-ulit ay dyan tayo lalong nare-remind. Sabi dito, and let us consider one another to provoke and to love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another,
and so much the more as you see the day approaching. So gusto kong i-emphasize dito yung binanggit nito ng one another. Diba? Napakalaga na sama-sama. Nagkakaisa. Meron tayong unity sa bawat isa. Dahil yan naman ang itinuturo ng Panginoon sa atin. One another. Tingnan nyo, verse 24. Let us consider one another. So ano ba yung ini-emphasize niyan para sa bawat simbahan? Ay dapat lahat po tayo ay nagkakaisa. Yung binanggit dito ng Biblia na to provoke unto love and to good works. Ito yung napakalagang makita po natin dahil ito yung kasiyahan, kagandahan ng simbahan. Pag tayo po ay sama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Eh nakakalungkot, pagdating sa pananambahan, hindi sama-sama. Merong mga, sabi ng ating pastor, maraming nagliliwaliw. So, hindi maganda yon. Okay, so itong 5 bagay, 5, binigyan ko ng pamagat 5 important things you miss by not committing and attending church services. Ito yung nami-miss out natin. Ang sinabing miss out, ito yung inu-omit natin sa ating buhay. Lalong-lalo na sa ating buhay Kristiyano. Sigaw nga, tanggalan ka nga ng isang bahagi ng katawan mo, hindi mo rin magugustuhan. Alam mo yan, ganyan ang ginagawa natin pag tayo po ay hindi umaaten. Hindi tayo nagkukomit sa gawain ng Panginoon. Okay, so unang-una, nami-miss po natin. You miss out. Yes, sir. Regards, sandali. Yes, sir. Sabi mo, pag tinanggalan ka ng isang bahagi ng katawan, hindi mo magugustuhan. Yes, sir. Pero maraming mga kababayan na tanggal sila ng tanggal ng kilay nila, bunot nila. Oh, yun ang gusto lang nila na ano. Buti si Philip hindi nagtatanggal ng kilay ito. Ano, Philip? Sige, tuloy. Yes. Okay. Iba, ang kilay nila hindi na tunay lapis na lang Yes. Yung ano. Oo, sir Wala na gano'n, ano? Tinatanggalan na hindi pa rin natututo. Hindi yung lapis na mataba na kulay itim. Oo. Wala nang gano'n. Diba? Dati uso yung lapis na malaki. Yung kulay itim na ano. Na malaki eraser. Ganun na lang ang kilay ng mga ano ngayon Gaganon mo na lang Ang problema pag pinagpabisan, yung lagas ang kilay. Tanggal. Pati pilik pa na, peke. Sige. Okay, so number 1 na nami-miss po natin. You miss out on obedience to the commandment of God. Sabi ng Bill, not forsaking. So ano yung nami-miss po natin? Nami-miss po natin yung pagiging obedience natin sa command ng Panginoon. Mahirap yung sawayin natin ang Diyos o suwayin natin ang Diyos. Dahil unang-una tayo yung binibili ng Diyos. Sinusuway naman natin yung kanyang itinuturo. Tandaan po natin, sabi ng Biblia, together. Ibig sabihin na tayo po ay sama-sama because that is also an agreement. Yan ay agreement po natin sa Panginoon kaya huwag nating imimiss. Or in a body or group. Paano mabubuo yung isang grupo kung maraming kulang-kulang? Parang katawan yan Pag kulang-kulang yung katawan natin, hindi buo yan. Okay? So, namimiss po natin yung pagiging obedience po natin sa command ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, napakalaga po na huwag nating paintulutan na ma-miss natin yung mga bagay-bagay na yan. Pangalawa, you miss out hearing God's work. Nami-miss po natin yung salita ng Diyos na naipipreach sa atin, na ituturo sa atin faithfully. Dahil ako'y naniwala, pinoproklama sa atin faithfully ang salita ng Diyos para sa ating paglago sa ating pananampalataya. Pero pag hindi tayo umaaten, ano yung number 1 na mimiss natin? By hearing God's word. Nakikinig naman ako sa FB Live o kaya sa Google Meet. Pero tandaan po natin, iba yung personal ka na sumusunod sa instruction ng Panginoon. Wala naman sa Biblia na makinig ka sa
online o makinig ka sa Facebook Live. Wala siyan. Ang sabi ng Panginoon ay not forsaking the assembling of ourselves together. Paano tayo mag-assembly? Magkakalayo. Di ba? Ang turo ng Panginoon ay tayo po ay sama-sama na makinig at magpupuri sa Kanya. So, namimiss po natin yung salita ng Diyos faithfully na ipinoproklama sa bawat isa sa atin para tayo po ay lumago. Kaya nga hindi lumalago yung iba Dahil sabi nga ni Paul, so then faith cometh by hearing and hearing the word of God. In Romans 10:17, diba? Napakaliwanag yan. By hearing and hearing by the word of God. Sa patuloy natin na pakikinig at pakikinig, preaching after preaching, devotion after devotion, ay dyan tayo lumalago. Amen. Paano ka lumalago? Absent ka ng midweek service. Absent ka ng Sunday morning o absent ka ng Sunday afternoon. Absent ka ng discipleship. Ano ngayon ang matututunan po natin? Hindi tayo lalago. Kaya namimiss natin yung mga bagay-bagay na yun. Pangatlo, ano yung namimiss natin? You miss out on being equipped to the work of the ministry. Bakit ka paano ka lalago ngayon? Wala ka namang ministry. Iniwan mo naman. Pa-attend ka na lang. Pasulyap-sulyap ka na lang sa simbahan. So, paano ka na yung lalago? So, you miss out on being equipped. Hindi ka na-equip. Ibig sabihin, hindi ka ba natututo, hindi ka lumalago sa gawain ng Panginoon. Amen. Dahil dyan tayo tinawag ng Panginoon sino bang miyembro sa simbahan na hindi tinawag ng Panginoon? Lahat po tayo ay dinagdag, itinawag ng Panginoon para sa kanyang gawain. Para tayo po ay makapaglingkod sa Kanya at tayo po ay patuloy na mamunga sa kanyang gawain. So, kailangan natin ma-equip ng salita ng Diyos. Kung pabasahin natin dito sa Ephesians, binanggit ni Paul yun Binanggit niya yan kung paano tayo ma-equip ng salita ng Diyos. In Ephesians chapter number 4, verse 11, sabi niya dyan, umpisa yan, He gave some apostles. Wala nang mga apostles, binigyan na tayo ng pastor. At sabi dito ay teachers para tayo po ay matuto for the perfecting of the saints. At dito tayo pinapalago ng Panginoon for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ay sino ba yung tinaguriang katawan ni Kristo? Tayo pong mga mananampalataya. Tayo po yung itinalaga ng Panginoon dito para tayo po ay ma-equip sa kanyang salita. Tayo po ay magamit sa kanyang gawain. And that is yung plano ng Panginoon. That is the body of Christ. So namimiss po natin yung mga bagay-bagay na yun. Hindi tayo na-equip. Pag hindi tayo na-equip ng salita ng Diyos, madali tayong tangayin ng kamunduhan. Okay, another thing. Number 4, you miss out on giving and receiving prayers. Paano mo ipapanalangin? Hindi ka naman umaaten. Hindi ka naman nagpapakita sa simbahan. So ano yung namimiss natin? Yung giving and receiving prayers for spiritual growth and personal needs. Kaya napakalaga di ba pag tayo po ay umaaten sa simbahan, ay pinagpipray tayo ng ating pastor at lalo tayong nagpapanalanginan sa bawat isa. Meron tayong prayer time. Di ba? Napakaganda na bawat isa ay nagpe-fellowship tayo, nagpapanalangin tayo sa bawat isa. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung ating paglilingkod sa Panginoon at tayo po ay patuloy na tumatanggap din ng pagpapala through the prayers ng ating pastor at ng kapatiran. Ayun yung namimiss po natin pag hindi tayo umaaten. Wala tayong ministry. Sabi nga ni James, sabi niya, James 5:16, confess your fault one to another. So binanggit niya nito, one to another, sa bawat isa sa atin. Paano mo maaalala? Wala nga sa simbahan. Hindi na nagpapakita, hindi na umaaten. Wala nang ministry.
Di ba? hindi natin na ipapanalangin dahil hindi nga natin nakikita. So sabi nga ni James, confess your fault one to another and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth. Di ba? Napakaganda. Pati ako, kung hindi ko nakikita yung tao, hindi ko maalala. Sino ang palaging naaalala natin? Yung palaging nakikita natin. At yan yung naipapanalangin po natin. Dahil hindi naman tayo perfecto. Alam natin lahat. Lalong-lalo na yung mga hindi umaaten. Lalong-lalo yung mga backslider. Hindi na maalala. So, namimiss po natin yung giving and receiving prayers for spiritual growth ng bawat isa. And then lastly, you miss out receiving the blessing and instruction for corporate prayer. Ano yung namimiss po natin? Namimiss natin yung pagpapala ng Panginoon. Sino ba ang pinagpapala ng Panginoon? Of course, ito yung mga Kristiyano o mga miyembro na sumusunod sa command ng Panginoon. Alam naman, pagpalain niya yung hindi sumusunod at hindi nagpapakita sa kanyang bahay-sambahan. Sigurado ang pagpapalain niya, ito yung mga taong sumusunod, nagikinig, at gumagawa para sa kanyang gawain. Kung minsan, reklamo ng reklamo, hindi pinagpapala, mahirap ang buhay. Kaya, ano ang aasahan po nating blessing? Walang blessing na matatanggap po natin. Okay? Sabi nga ni Paul, ito yung last na verse na babasahin in 1 Timothy chapter number 2. Sabi dito, exhort therefore, not first of all, 1 Timothy chapter number 2 and verse 1 and 2. Sabi niya, exhort therefore that first of all, supplication, prayers, intercessions in giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Paano natin makakamtan yung buhay na mapayapa? Sabi rito, godliness and honesty. Sa pakikinig po natin, pag-attend natin ng pananambahan, at dito tayo natututo. Ang pinaka-bottom line yan ay we need the church. Kailangan po natin ang simbahan sa ating buhay. At pag yan ay kinaligtaan po natin, sabi nga palagi ay if you don't have the Lord Jesus Christ, you have nothing. Ikaw ang isang pinakakawawang tao sa ibabaw ng mundo pag wala kang Kristo. Ibig sabihin, hindi mo ina-acknowledge yung pagpunta ng simbahan at pagkikinig ng salita ng Diyos. So, yan lang sa akin. Magandang umaga and God bless po. Amen. That's good. Totoo yun. Marami kang mamimiss pagka wala kang salita ng Diyos. Kaya meron tayong ganito. Meron tayong online, meron tayong Google Meet. Design ito sa mga malalayo na kapatiran natin. Kung katulad niyan, sila Sir Geraldine, siyempre nasa US. Si Brad David, nasa US din to. Si Philip, nasa Russia ito eh. Sila Sister Emilia, design ito. Katulad nila Brad Deserto, siyempre pag nasa ibang bansa, siyempre ayaw din nilang madihado yung kanilang buhay Kristiyano. So ito yung design natin. Pero tayo na andito lang naman malalapit, kinakailangan iba yung face-to-face na nandoon tayo. Alright, so balikan lang natin itong talatang ito na ginamit natin noong nakaraan. Dito tayo sa 1 Timothy chapter 3, verses 15 and 16. Okay, sabi dito, 1 Timothy 3:15 and 16. Para mabilis tayo kasi meron naghintay sa amin dito na mainit na kape. Pasensya na lang kayo. Tama-tama kasi malamig eh.
Sabi dito, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the pillar of the living God, the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on the world, received up into glory. Yan. So, nung nakaraan, na-explain ko na sa inyo yung salitang behave thyself. So, pag sinabi nating behave thyself, it means to yung word na ini-implicate tong word na ito is to busy. To be busy, maging busy tayo. It means when the word busy, it means to engage in action. Engage in action or occupied. Yan. May may nakatira na. Merong nandiyan na. Kaya saan tayo dapat mag-behave in the house of God? Sabi ng Biblia. Ibig sabihin, doon tayo tuturuan na maging busy, doon tayo tuturuan na may engage in action or engage in the work of God, in the ministry. Doon tayo tuturuan na ma-occupy o maging occupied ng salita ng Diyos para siyempre maging busy tayo sa gawain ng Panginoon. O pagkasabi ko nakaraan, pagka ang mundo ang naka-occupy sa'yo, nakatira sa'yo, siyempre, saan ka rin magiging busy? Sa mundo rin, kamunduhan din. Oo. Kaya naalala niyo yung sabi ng Panginoon, yung binigyan niya ng servants ng 10 pounds, sabi niya, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. O, di ba? Hindi nyo alam, simula nung tinanggap natin si Kristo, engaged na tayo sa Panginoon. Committed na dapat tayo sa Panginoon. Katulad ng nung isang araw, Webes. Ano sabi ko sa inyo? The moment na tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas natin, ay meron tayong eternal life. And what is eternal life? Eternal life is the life of the Lord Jesus Christ. God gave us the privilege to live that life, eternal life, mga kapatid, gamitin natin. Oo. Nakakalungkot, may eternal life tayo, pero useless. Hindi useful. Bakit? Hindi tayo occupied ng salita ng Diyos. Paano nga naman tayo magiging occupied ng salita ng Diyos? Hindi naman tayo dumadalo sa pananambahan. Sabi ko nga, dinala mo na dito yung devotion. Dinala mo na yung Bible study. Ayaw pang dumalo. Wala na. Ngayon, ibaba natin yung ating unawain. Sabi ng Bible dito, in the house of God. So, tandaan niyo yan. Which is the church of the living God. So, anong klaseng church ito? Living God. Simbahan ito ng buhay na Diyos. Yan. Hindi ito simbahan na patay. Kundi simbahan ito na buhay. Bakit? Una, meron tayong buhay na Diyos. Pangalawa, meron tayong buhay na salita ng Diyos. Meron tayong living God. Meron tayong inspired, preserved Word of God. Ibig sabihin, buhay na salita ng Diyos. Ngayon, kung buhay ang salita ng Diyos, dapat tayo, sabi ni Biblia, tayo naman bilang mga members, ay sabi niya, it must be every members, we should be the pillar and ground of the truth. Yun. Now, let me explain. Anong ibig sabihin ng pillar? Pag sinabi natin pillar, yung parang ito, itong bahay ni Brother Serto. Yung haligi, yan. Hindi, walang second floor,
May third floor ba ito? Meron. Oh, meron. Oh. Merong third floor, merong second floor. Bakit merong third at saka second floor? Kasi may pillar siya. Meron siyang haligi. Yan. Kaya ang haligi, yan yung support ng second and third floor. Pag walang pillar, walang suporta. Oh, di ba? Walang nagpapatigas. Stiff. Dapat yung pillar, it must be stiff. Oh. Ngayon, ano ang nagpa-stiff doon? Nagpatigas. Yung bakal, yung simento, at saka yung buhangin, graba. Yan. Tayo naman, ano naman nagpapatigas sa atin? Nagpapatibay bilang mga anak ng Diyos. It should be the Word of God. Number 1, salita ng Diyos. Yan, nasa atin yung Holy Spirit. Oh. Yung bawat isa sa atin na miyembro. Oh. Alam niyo yung makita niyo lang yung kapwa mo Kristiyano sa bahay-sambahan, nai-encourage ka rin eh. Di ba? Nagpapatibay din sa iyo yun. At higit sa lahat, yung salita ng Diyos. Yan. Kaya ang bawat isa, bawat miyembro, dapat tayo ay pillar sa church. Pillar ng church. Tandaan niyo yan. O, tingnan niyo dito sa Galatians 2:9. Punta lang natin sandali para mabilis tayo. Galatians 2:9. Hindi ko na isulat yung verse. Sabi ng Bible ito, and when James, Cephas, si Peter, and John, who seemed to be pillars. Yun. Sino yung tinukoy dito na pillars? James, Cephas, and John. Perceive the grace that was given unto me. They gave to me and Barnabas the right hands of fellowship that we should go unto the heathen. Nagsasama-sama sila. Saan sila pupunta? Doon sa mga heathen. Anong ibig sabihin ng heathen? The unsaved. Nagso-soul winning sila, nagba-Bible study sila. Nagsasama-sama sila, James, Cephas, and John, Barnabas. Meron silang suporta sa bawat isa. And they unto the circumcision. Ganun din tayo. Pag nagsasama-sama tayo na ganyan. Katulad ngayon, Sabado. Sama-sama sa soul winning. Di ba? Yung iba, hindi man lang sumasama eh. Tagal-tagal ng miyembro. Hindi man lang sumasama. Naglalakwat siya. Di ba? Isipin niyo to. Kayo mga hindi sumasama sa soul winning? Kayo mga hindi sumasama sa visitation? Tanong, ano ang naka-occupy o naka-occupied sa puso niyo? Kaya hindi kayo sumasama kasi iba ang naka-occupy sa puso niyo o naka-occupied. Iba yung nakatira, iba yung nakalagay. Pero kung yan ay pinagtibay ng salita ng Diyos, yung puso mo, saan ka engaged sa ministry? Di ba? Salita ng Diyos, gawain ng Panginoon. Kaya dapat tayo ay pillar, lahat tayo. So dapat ay tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo. Sama-sama tayo. We are helping one another to promote the ministry, to engage, to the word occupy na binanggit ko sa inyo kanina is to busy oneself or to trade. Anong tinitrade in natin? Parang ano yan eh, palitan ng kalakal. Anong tinitrade natin? Kaluluwa. Yan ang business natin. Mangalap ng kaluluwa. Pangalawa, tandaan nyo na, dapat tayo ay pillar. Firm tayo. Fixed tayo. Steadfast tayo sa salita ng Diyos. Helping one another. Suporta tayo sa bawat isa. Gamang-kamang gagawa tayo sa bawat isa. Tulong-tulong tayo. Pillar tayo eh. Katulad dito, ng bahay ni Brother Serto, hindi lang naman isang haligi nito eh. Ilan ang poste nito? 8. Siyam. Kasama yung gitna. Hindi pwedeng isa lang. Merong siyam na haligi ito. Tulong-tulong para hawakan yung third and second and third floor at saka yung mga
pader nito. O, ganun din tayo. Dapat tulong-tulong tayo lahat ng miyembro. Ay, walang, yung iba, di man lang, di man lang magawang, oy, sumama ako sa visitation sa grupo namin, sa area namin. Wala, di man lang maisip. Bakit? Kasi okupado sila ng kamunduhan. Walang commitment. Pangalawa, ground tayo. Oo. Ground tayo. Di bali, sa susunod na ito. Palagay ko naman, may na tayo. May natutunan na tayo dito. So, tandaan niyo tayo. Sino dapat tayo? Pillar tayo. Pillars tayo ng katotohanan. Pillar and ground of the truth. Tandaan niyo yan. Haligi tayo ng katotohanan. Hindi kamunduhan. Oo, haligi. Dapat tayo, pag sinabi mong haligi, fix yan, firm yan. Matibay ito. Matibay ang pagkabuhos nito, timpla nito. Kaya niyang hawakan yung Ganon din dapat tayo. Dapat matibay tayo. Ano nagpapatibay? Word of God. Kaya pag atakihin na yung simbahan natin ng kamunduhan, hindi kayang atakihin. Pero sino yung mga bumibigay? Yan yung mga hindi matibay. Etong kung hindi matibay ito, lahat yan, kahit 8, 9 yan, kung hindi matibay itong mga poste ni Brad Desierto, bagsak ito. Bagsak ito. Pero bakit hindi bumabagsak? Matibay. Ganon din tayo. Matibay na Kristiyano, hindi kayang pabagsakin ng kapitbahay. Di ba? Kapitbahay mo pa lang, di mo na kaya. Wala kapitbahay mo pa lang kaya nga dito, nag-meeting kami, sabi ko, ayoko nang immature tayo na nag-uusap. Di ba? May lote na nga tayo, tapos nag-aaway-aaway pa. Di ba? Nakakalungkot yun Binigyan ka na ng Diyos ng tirahan Pinag-aaway-awayan pa. Worse yun, oo. Bakit? Kasi, tinan niyo yung kasunod na talata. Ano sabi doon? And without controversy. Great is the mystery of godliness. Without controversy. Anong ibig sabihin yun? Walang nag-aaway-away, walang nagtatalo-talo. Bakit? Subok na Si Kristo, nakita ng mga anghel. Nakita ng mga apostles. Maraming ebidensya tayo. Ganon din tayo dito sa simbahan natin. Dapat wala ng controversy. At wala ng mga controversies. Ano pang pag-aaway-awayan natin totoo naman yung Diyos natin. Anong simbahan meron tayo? Buhay. Anong Diyos meron tayo? Buhay na Diyos. Kaya I hope nagkaunawaan tayo mga kapatid. Ulitin ko. Huwag niyong kakalimutan yung last na point na narinig nyo mula sa binigay ni Mark kay Brad Edgar hanggang sa akin. Pillar. Pillar tayo. Dapat matibay tayo. Hindi tayo kayang pabagsakin ng alak. Ano palagay mo, Miguel? Ano? Palagay mo? Palagay nyo ni Negong. Pabagsakin na naman kayo ng alak. Sigurado, alam ko yung itsura nyo Payat-payat kayo Sabi ko, may kinagawang kalokohan to. Hindi meron nga. Di ba? Ako sasabihin ko sa inyo. Mas maganda yung tayo ay pagtitibayin at pinagtitibay ng salita ng Diyos. Amen? Okay, sige. Okay, hindi naman tayo late. Meron tayong 4 na minutos. Bati nyo ngayong yung mga nasa Facebook natin. Bago kami magkape-kape dito, pasensya na lang kayo. Yan. Pero huwag nyo kakalimutan na ngayon ay Sabado. Punta kayo sa kanya-kanyang area, mag-convening, mag-visit. Yan. Mag-akay ng kaluluwa para marami tayong bisita sa araw ng bukas. Dapat linggo-linggo meron tayong 100 na bisita. Dito, ilan yung mga tao dito? May bisita si Sister Rose na 5. May bisita si Sister Vivian na 10. Sister Myra na 5 rin. Sister Agapita na dalhin niya yung mga niya. Ito palang mga nanay na to, dami na lang kakilala. Yung mga naliligaw kay Samantha, dalhin niya sa timbahan.
Ano samanta, di ba? Dapat dito. Yung girlfriend ni Michael. Di ba, Michael? Dali mo yung girlfriend mo sa simbahan. Ha? Wala. Malungkot ang buhay mo. Oo. Ayun, so muli, sama-sama tayo at masaya tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Yan. Ayan. Ako, masaya ako kasi kasama natin si Brother Sirto muli. Oo. Miss natin. Kaya mo na, Brother David, punta ka sa church. Oo. Punta ka na sa church. Kaya mo na yan. Kaya mo. Okay, sige. Sige, pakibati mo nga. Marami ba yan? 1,000 ba yan? Wala naman 1,000 siguro. Ang bumati lang dito, si Sir Kasi kanina, binati mo naman na sila. Sino mga nadagdag dyan? Yung sinabi lang ni Sir Ariel dito na user nakaka-encourage pag nakikita mo ang kapatiran. Yun, oo. During services, nakaka-encourage daw. Oo. Totoo naman po. Yun. Oo, kung makita mo yung kapatiran mo, ay, may encourage ka. Makita mo si Sister Rose, bataan doon ng linggo ng umaga, linggo ng hapon, Wednesday, discipleship service. Tapos choir member na siya. Pambirang buhay ito. Yun bang hindi ma-encourage dito? Para makalimutan niya yung bahay niyang mansyon. Oo, huwag masyadong seryosohin kasi yan. Seryosohin natin yung mansyon natin sa langit. Kung ginto yun Siniseryoso mo masyado. Isa natatawa ko sa mga nandito, Brother Sirto Masyado silang seryoso sa mga mansyon nila dito. Oo. Yung kubo-kubo lang, hindi naman kubo-kubo lang sa amin. Okay, sige. Hiling ko kasi, Brother Sirto, na wakasan tayo sa panalangin. Huwag niyong kakalimutan yung natin, yung gawain natin ngayon. At saka yung service natin. Marami tayong kasama dito. Ayan. Dito sila. Dito yung mga palaban na nanay. Ayan, wala. Ang bira, ito yung mga pillars dito sa palaban sa tama. Kaya talaga. Ayan. Dito yung mga... Ayan, si Michael, palaban na to. Oo. Lagay mo, babago ka na. Yun, babago na to. Nakikita ko si Nego, medyo nagbabago na rin Huwag lang makakita ng alak, hindi bago to. Francento, pakiiba kasama sa panalangin. Pray tayo, pray. Pagkilian namin Diyos, salamat po Panginoon sa natapos po na salamat po sa umaga nito, salamat po sa salamat po sa leadership sa palayin po namin buhay po namin Panginoon, may practice po namin ito ay mag-buy namin pilar po namin Panginoon at mga commitment at kawan ng bawat isa ay nagawin po ninyo. Salamat po sa iyong kabutihan. Amen. Kahit po ng activity sa pagkapon and po nga ni lalo po ninyo bawat salamat ang buhay na walang kagaya na panawarin po kami sa mga pagpupunang pagkakasalan. Aming dalangin sa pangalan ni Amen. Salamat sa lahat, sa mga nakinig sa Facebook. Salamat. At Sister Emilia, ingat ka lagi. Pahinga ka na. Oo. Mr. Ani, good morning. Ang G. Abad, si Josie De Los Santos. Morning po sa atin. Salamat sa lahat. Thank you. God bless us all. I love you all and see you tonight and tomorrow. Okay, salamat. Mag-ingat tayo sa lahat. Sir Geraldine. Yan, nauna na. Okay, salamat. Kape-kape tayo. Pasensya na kayo. Meron kaming kape dito. Tinapay. Tapo na kami yan. Ayan. Sige. Salamat po.
is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,